At ngayon naman ay nasa ikalawang bahagi na tayo ng ating huling bahagi ng programang ito. Nabigyan ng pagkakataon ang Filipino upang makapagpahayag sa pamamagitan ng pananaliksik. Bago ang lahat, sa aming tagapamahala ng Paaralang Sangay, Ma'am Maria Magdalena M. Lim, sa aming mga pangalawang tagapamahala ng mga Paaralang Sangay, sa punong supervisor ng edukasyon, Ma'am Aida H. Rondilla, gayon din po kay Sir Jojo Felipe, ang tagapangasiwa ng pananaliksik sa Dibisyon ng Maynila at aking naging profesor sa kolehiyo. Kaya po narito ako dahil napag-utusan niya lamang. Dahil nga po siya ay aking guro, tinawagan niya ako isang beses at sinabi na, Kate, ikaw magpaliwanag sa pananaliksik sa Filipino. Wala po akong nagawa dahil teacher ko po siya. Gayon din sa mga supervisor, mga punong guro, mga researcher, dalog guro, o gurong mananaliksik, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ang nilalaman ng aking paksa na ibabahagi sa inyo ay hango mula sa mga natutunan ko sa iba't ibang webinar na may kinalaman sa pananaliksik. Akin itong nilikom at sinaliksik na ngayon ay ibabahagi ko naman sa inyo. At ang aking ilalahad ay tungkol sa pananaliksik sa perspektibo ng wikang Filipino sa bagong normal. Gayon din ang mga posibleng paksa na maaari nating gawin sa ating aksyong pananaliksik. Hindi lamang aksyong pananaliksik na may kaugnayan sa mga asignatura, kasi yun na yung mga typical na ginagawa natin, no? Yung mga may kaugnayan sa ating asignatura na itinuturo, bagkos ang iba pang mga usaping pang-edukasyon na po pwede rin nating panghugutan ng ating paksa. At sa pangalawang pagkakataon, eto na naman, kinakabahan na naman ako ngayon. Sana mabigyan ko ng hustisya, gayong alam ko na mas marami talagang batikan sa larangan ng pananaliksik, lalo na sa Filipino at iba pang area ng ating dibisyon. Maiksi lamang po ang aking presentasyon. Ito ay pahapyaw na pagpapakilala at pagtugon lamang sa mga maaari nating kuhanan ng paksa para sa ating pananaliksik. Okay na po ba? Handa na po ba ang lahat? Paki-type nga po ang salitang pananaliksik kung nararamdaman nyo pa ako o naririnig. Kasi hindi ko po kayo nakikita, pasensya na. Maraming salamat po, Sir Raymond. Yan, ayan, okay. At least, andyan pa kayo at nararamdaman nyo pa ako. Maraming salamat po. Bago natin ipagpatuloy ang ating ang lekturang ito, tayo muna, at eto na nga, malaking pagpapasalamat namin dahil gumamit tayo ng wikang Filipino, hindi lamang sa wikang Ingles sa pagtuturo ng pananaliksik, gayon din sa wikang Filipino. Magbabalik tanaw muna tayo sa pamamagitan ng isang panimulang pagsubok. Ang gagawin natin, tutumbasan natin sa wikang Ingles ang mga piling salita sa Filipino na ginagamit sa pananaliksik. Kanina, habang tinitignan ko ang audience, maraming Filipino major. Sabi ko, naku, kinakabahan ako lalo. Nandito ang aking mga kabaro, mga nagpapakadalubhasa sa Filipino. Ngayon, subukan nating balikan. Balikan natin o i-review kasi ito nga ay phase 1 pa lamang. Nasa bahagi pa lang tayo na muli nating binabalikan kung ano yung mga dapat nating alalahanin sa pagbuo ng pananaliksik. Subukan nating alalahanin lalo na sa mga guro na nagtuturo ng pananaliksik, gayon din sa mga research coordinator kasi posibleng kayo rin ang magwawasto ng pananaliksik na nakasulat sa Filipino. Hindi po pwedeng ang alam nyo lang ay tungkol sa siyensya, tungkol sa Ingles, sa matematika. Kailangan meron din kayong ideya sa pananaliksik pagdating sa ating wika. Sige, subukan natin. Magbibigay ako ng pamagat o bahagi ng pananaliksik at isasalin nyo ito sa wikang Ingles. Una, ang suliranin at sanligan nito. Ano kaya ang tumbas na salin nito sa wikang Ingles? Maaari nyo pong i-type ang inyong kasagutan. Problem and its background. Maraming salamat po. Yan, the problem and its background. Makikita ito sa chapter 1. Sumunod naman,
Paglalahad ng suliranin. Nabasa ko na. Hi, Ma'am Roque, Ma'am Lala, o teacher ko. Ayan, SOP, tama po kayo, o Statement of the Problem. Ikatlo, saklaw at hangganan ng pag-aaral. Saklaw at hangganan ng pag-aaral. Yun. Scope and delimitations. Maraming salamat po. Ikaapat, katuturan ng mga talakay. Katuturan ng mga talakay. Ano kaya yan sa wikang Ingles? Meron po bang sasagot? Hintay pa ako. Ayun, definition of terms. Nakita ko na. Ang katuturan ng mga talakay ay definition of terms po. Salamat po. At ang panghuli, kaugnay na literatura at pag-aaral. Yun, review of related literature and studies. Maraming salamat po sa nag-participate. Kahit papaano ay muli nating nabalikan or naalala na may mga katumbas palang salin sa wikang Ingles ang pananaliksik sa wikang Filipino. Ngayon, narito ang balangkas ng aking presentasyon. Pag-uusapan natin sa unang bahagi ng presentasyong ito ang mga suliraning kinahaharap sa kasalukuyang sitwasyon. Sa ikalawang bahagi naman ng presentasyong ito ay pag-uusapan naman natin ang gampanin ng pananaliksik sa konsepto ng sarili nating wika. At ang panghuli, ito ay ang mga gabay o mungkahing paksa sa pagbuo ng aksyong pananaliksik. Gaya nga po ng nabanggit ko kanina, no? Karamihan ng mga pananaliksik na aming nakita ay may kaugnayan sa kung ano yung subject na tinuturo natin. Hindi natin namamalaya na may mga pagkakataon din pala na pwede tayong lumabas doon sa asignaturang iyon. Halimbawa na lang din, isa sa mga pwede nating gawing inobasyon ay kung ikaw ay nagtuturo ng asignaturang matematika o kaya ng siyensya, maaari mo rin itong isulat sa wikang Filipino. Dahil sabi nga sa akin ni Sir Filipino, sinabihan niya ako, Kate, bakit walang mga Filipino research na nagpasa dito? Konti lang. Ito yung hamon sa atin ngayon, lalo na ng mga research coordinator. Maglikom tayo ng mga saliksik, partikular sa mga saliksik na nakasulat sa wikang Filipino at atin itong ipipresenta sa ating division. Ayan. Hindi rin may pagkakaila na marami pa rin tayong mga agam-agam o pangamba, 'di ba? At kasi iniisip natin dahil ngayon ay pandemya, talagang malaking hamon ang paggawa ng pananaliksik sa mga ganitong pagkakataon. Lalo na kung ito pa ay nakasulat sa wikang Filipino. Lalo na't hindi mo talaga hilig ang magsulat ng pananaliksik na nakasalin sa wika natin. At isa rin sa mga agam-agam natin ay mahirap din makakuha ng datos. Mula pa lamang nung unang araw ng ating Phase 1 research webinar, ito na ulit yung katanungan paano tayo makakakuha ng datos gayong wala tayo sa eskwelahan at hindi tayo maaaring lumabas. Ngayon, subukan natin. Meron akong mga ipapakita sa inyong larawan. At bilang isang researcher nga rin, syempre, kailangan ito, lalo na ang mga master teacher, ang paggawa ng action research ay bahagi na rin ng ating buhay kasi kasama rin ito sa ating IPCRF, no? So paulit-ulit na tanong, paano natin gagawin? Lalo na't panahon ng pandemya. Ano yung mga posibleng paksa na po pwede nating pagkuhanan para makabuo tayo ng isang aksyong pananaliksik? Ito na nga yung mga larawan. Ayan. Narito ang mga larawan na nagpapakita ng mga suliranin ng ating edukasyon. Hindi rin may pagkakaila na sa sektor ng edukasyon, malaki talaga yung kinaharap natin na hamon sa gitna ng pandemya. At maaring sa mga larawang ito
ay makabuo na rin tayo ng pahapyaw na paksa para sa ating action research. Sa phase 1, dapat nag-iisip na tayo o nare-realize na natin kung ano ang mga posibleng paksa na ating huhugutin para makabuo tayo ng ating action research. So sa pamamagitan ng mga larawang ito, subukan naman natin ulit na bumuo ng mga katanungan batay dito sa inyong mga sa nakikita nyo sa inyong mga screen. Halimbawa, siguro ako kung ako ang tatanungin, ang maaaring tanong na pumasok sa aking isipan batay sa mga larawang ito ay paano ko babalansehin ang kaligtasan ng mga estudyante at ang pangangailangan nila sa kanilang pag-aaral. Kayo po, mga mahal kong guro, kapwa guro, dalog guro, sa palagay ninyo, o research coordinator, sa palagay ninyo, anong katanungan ang pwedeng mabuo sa inyong isipan pagkatapos ninyong makita ang larawang ito? Subukan po natin. Pakitype po ang inyong tanong sa ating chat box. Meron po ba? Ang mga larawan na yan ay mga problema sa edukasyon sa gitna ng pandemya. Nandyan yung mga estudyante. Ayan, gumagamit sila ng kanilang mga gadgets. Nariyan din ang guro habang hinahanda ang mga module. Magulang, tinuturuan ang mga anak. Meron po ba kayong mga tanong? Ito, may nabasa na po ako. Ayon kay Ginoong Monterde, gaano ka-epektibo ang paraan ng pag-aaral sa panahon ng pandemya? Tama rin po yun. Sabi naman po ni Binibining Judith, ano ang magiging kahinatnan ng edukasyon sa panahon ng pandemya? Sabi naman ni Ma'am De Vera, paano ko maibibigay ang dekalidad na edukasyon sa panahon ng pandemya? Baka meron pa po? Oops. Ayan. Meron pa po bang tanong na namutawi sa inyong isipan pagkatapos niyong makita ang mga larawang ito? Ngayon, mula sa mga katanungan, hindi po makita ang picture. Sir, hindi po ba nakikita ang picture? Ma'am, kita po. Nakikita po. Okay po. Bakit kayo hindi nakita ni Sir? Ayun, okay po. Ito po. Meron bang progresibong paraan upang mapaunlad ang pag-aaral ng mga kabataan? Paano mapagtatagumpayan ang paraan ng edukasyon sa kasalukuyan? Ayan. Maraming salamat po. So mula doon sa mga katanungan po na inyong nabuo, maaari na tayong makakuha ng panimulang paksa ng ating pananaliksik. Lahat naman nagsisimula sa scratch, di ba, sa burador. Ngayon, pwede natin itong paikutin o pwede natin itong pabigyan ng pansin para mas lalo nating mapalawak. Papasok din dito yung ideya kung paano natin matutugunan ng solusyon ang mga problema sa ating paligid o kaya naman sa ating karanasan bilang isang guro. Ngunit ang tanong, paano natin ipapasok ang salitang kontekstualisado o kontekstualisasyon? Meron pa pong karagdagan si Ma'am Amalia, sabi niya, paano maisasakatuparan ang patas na paghahatid ng edukasyong may dekalidad? Maraming salamat po sa inyong mga tugon mula sa aking katanungan. Yan. Ito po. Pag sinabi nating kontekstualisasyon, ito ay proseso ng pag-aaral sa pamamagitan ng pag-uugnay ng kurikulum aralin sa partikular na kultura, tagpuan, sitwasyon upang gawing angkop at kapaki-pakinabang. Sa usaping kontekstualisasyon ng bansa, malaki ang maituturing natin talaga na gampanin ng sarili nating wika. At sa kasalukuyan ding sitwasyon, kung mapapansin natin, mas nauunawaan natin ang mga bagay na nangyayari sa ating paligid dahil ang wika na ginagamit dito ay nakasulat o nakalimbag sa wikang Filipino. Malaki talaga ang may tuturing na gampanin nito sapagkat bukod sa ito ay ang ating opisyal ng wika at wikang panturo, ito rin ang pinaka mabisang kasangkapan sa malinaw na pagkatuto at pag-unawa. Sa madaling salita, bukod sa ipinakikitang epektibo ang pagbuo ng pananaliksik dahil sa partikular na kultura at tagpuan na mayroon tayo,
ito rin ay magiging kapaki-pakinabang. Ang presentasyong ito ay nagbibigay sa inyo ng inspirasyon upang kahit papano ay tayo ay makabuo ng ating pananaliksik gamit ang wikang Filipino. Kasi isa yun sa mga advokasya ng ating dibisyon, lalo na sa research, maging patas, wikang Ingles ng mga pananaliksik, gayon din ang mga pananaliksik na nakasulat sa wikang Filipino. Gaya rin po ng aking nabanggit kanina, sisipatin natin yung mga perspektibo ng pananaliksik gamit ang wika sa napapanahong sitwasyon. Ayun nga po, dahil lagi akong pinapaalalahanan ni Sir Felipe na kaunti lamang ang gumagawa ng aksyong pananaliksik na nakasulat sa Filipino. Mapalad tayo dahil bukod sa mga pagsasanay sa pananaliksik gamit ang wikang Ingles, ay binuksan niya rin o binuksan din ng Dibisyon ng Maynila ang pagkakataong makabuo tayo ng makapilipinong pananaliksik sa mga guro sa elementarya, sekundarya, lalo na, syempre, sa mga guro sa Filipino. Ina-encourage kayo na gumawa ng maraming pananaliksik at iba pang disiplina. Siguro ang malapit na maaring gumawa ng pananaliksik gamit ang wikang Filipino ay ang asignaturang Araling Panlipunan. Yung edukasyon sa pagpapakatao, yun, yung mga subject na yun. At yun na nga, gaya ng nabanggit ko kanina, tayo ay maaaring makabuo ng ating pananaliksik gamit ang wikang Filipino dahil pasok dito ang konsepto ng kontekstualisasyon kung saan pinapakita kung ano ang ating pinanggalingan. Maaari rin tayong gumawa ng pananaliksik na nakabatay sa ating karanasan gamit ang ating wika. Bagamat meron pa ring mga negatibong pananaw, hindi maalis yan, no? May mga negatibong pananaw kaugnay sa wika o sa usaping Filipino dahil sa pag-aakala na mahusay ka kung ang pananaliksik mo ay nakalimbag sa wikang Ingles. Hindi ito ang usapin ng wika eh. Ang usapin dito ay ang paglutas kung paano mo mabilis na mabibigyan ng agarang solusyon ang isang suliranin sa pamamagitan ng pananaliksik. At hindi rin siguro iaalis na may mga limitasyon din tayo sa paggamit ng wika, lalo na kung ang pananaliksik natin ay may kaugnayan sa matematika at siyensya. Ngunit ang tanging paraan lang na makatutulong dito kung sakali man ikaw ay guro, kasi may kilala ako na guro sa matematika at siyensya at sa PE, pero nandun yung pagkahilig niyang gumawa ng mga pananaliksik na nakasulat sa wikang Filipino. Ang tanging paraan lang na makatutulong sa atin ay yung tinatawag nating pagsasaling wika o paghihiram ng mga salitang banyaga. Dahil ang Filipino naman ay bilingual. May mga katumbas na salita sa Filipino at wikang Ingles na po pwede nating gamitin. Kung wala naman, pwede tayong manghiram. Kung usaping International Research Forum naman o yung mga komperensya, base sa aking mga naranasan o naging karanasan sa pagpipresent ng research sa ibang bansa, sa palagay ko mas pinipili nila ngayon yung mga kontekstualisadong pag-aaral na may kinalaman sa lipunan, sa kultura at saka sa kasalukuyang sitwasyon. Kasi napansin ko sa mga nag-present talaga may kaugnayan sa kultura nila. Although hindi tayo pinipigilan sa kung ano talaga ang nais nating gawin sa ating pananaliksik. 'Di ba nga, nakadepende pa rin 'yan sa kung ano ang pangangailangan ng ating paligid. Ayan. At bilang pagpapatibay sa paggawa o pagbuo ng pananaliksik sa perspektibo ng paggamit ng wika, mapapairal natin, ito ay ayon sa isang profesor sa UP, at bilang karagdagan din, mapapairal ang makapilipinong pananaliksik sa pagpili ng mga paksa sa konteksto ng kalagayang pang-ekonomiya at pang-politika. So ibig sabihin, pasok nga dito ang araling panlipunan. Gayon din ang Filipino sa pagbuo ng pananaliksik. Kasi napansin din ni Sir Felipe at kami mga research coordinator last year, napapansin ko ang mga araling panlipunan ay nakasulat sa wikang Ingles. Ngayon, ina-encourage namin kayo na maaari ninyong isalin o isulat ang inyong pananaliksik sa wikang Filipino. Lagi nating tatandaan ang pagbuo ng isang pananaliksik ay nakabatay sa kung paano natin ipapaunawa sa mga mambabasa upang mabigyan tayo ng solusyon.
Ngayon, sa panahon ng pandemya, ano ba ang gampanin ng ating wika sa lipunan at pananaliksik? Isa pa sa mga tatandaan natin na ang pagsandig sa wikang sinasalita ng isang pamayanan ay higit na epektibo, hindi lamang sa paghahatid na impormasyon sa bawat mamamayan nito, kundi sa pag-alis ng takot o yung stigma dahil nagagawa nating pag-usapan ng pandemya sa wikang komportable tayo. At kasama na nga dito ang wikang Filipino. Marahil ang makabuo ng isang pananaliksik kaugnay sa pandemya ay lubos din na mauunawaan ng nakararami, partikular sa asignaturang siyensya kung ito rin ay nakasulat sa ating wika. At bilang pagpapatibay din, ang pananaliksik ay para sa kapwa at sa lipunan at hindi sa pansarili lamang. Kaya sa mga nagtatangka, lalo na sa mga nakita ko na nandito na Filipino major, at sa mga iba pang guro sa elementarya na nagtuturo ng Filipino at pananaliksik, gayon din sa mga research coordinator, dalawang muka ang kinakailangan nating tignan. Ang pananaliksik sa Ingles at pananaliksik sa Filipino. Malaya tayong bumuo ng isang pananaliksik gamit kung anumang wika ang tayo komportable. Subalit, ito yung katanungan. Dadako na tayo sa mga mungkahi. Mabilis lang po ako, konti lang po ang aking presentasyon. Paano tayo makapagsisimula ng ating pananaliksik? Nandyan pa po ba kayo? Hello? Nandyan pa po ba? Naririnig pa rin po ba ako? Malinaw pa rin po ba ang aking boses? Yes po, loud and clear, ma'am. Maraming salamat po. Okay po. Yun nga po, paano natin o paano tayo makakapagsimula ng ating pananaliksik? Bukod sa asignatura na ating itinuturo, ano-ano pa yung mga paksa na ating maaaring pagkuhanan o paghugutan para makabuo tayo ng isang pananaliksik. Meron tayong mga edukasyong, programa sa edukasyon na po pwede natin pagkuhanan para makabuo tayo ng pananaliksik. Ngayon, pag-uusapan natin ang mga mungkahing paksa sa edukasyon o napapanahong usapin, mga mungkahing sanggunian sa pangangalap ng datos tungo sa pagbuo ng isang makabuluhang pananaliksik na angkop sa napapanahong sitwasyon ng pagkatuto. Sa pagbuo ng pananaliksik, hindi ito usapin ng paramihan. Ito yung lagi nating tatandaan. Ito ay usapin kung ano ang ating kailangan o ano ang kailangan ng ating paligid o ano ang kailangan ng ating mga mag-aaral. Bakit nga ba mahalaga ang magsaliksik? 'Di ba? Sapagkat sa pagsasaliksik, pinagtutungkulan ito ng tinatawag nating intelektualisasyon sa iba't ibang disiplina. Gayon din sa ugnayan ng tao sa kanyang sarili at saka sa kanyang talino. Gaya ng mga nagawa natin bilang guro, ang posibleng paksa ng ating action research ay nakatuon lamang sa tatlong aspekto. Ito agad ang maiisip natin. Ayan, mag-aaral, guro, at pedagogical. Maaring umiral ang usaping mag-aaral, maaring umiral ang usaping guro at pedagogical na ating nararanasan. Na alam naman natin na nakaaapekto ito sa kasalukuyang pagtuturo. Maaring ang ating paksa o ang ating paghuhugutang paksa ay may kinalaman din sa online class, oras na nakalaan sa pagtuturo, kasanayang pampagkatuto. Ito po ay larawan ng aking mga mag-aaral at pinahintulutan po nila ako na gamitin ang aming larawan. Yan. Talagang iiral din sa ating pananaliksik ang mga posibleng katanungan katulad ng ano-ano ang karanasan ng mga guro sa bagong normal na pagtuturo o kaya naman ay ano-ano ang mga pangyayaring sumubok sa pasensya ng guro pagdating sa online class. Pwedeng pumasok doon ang ating paksa ng pananaliksik. Pwede rin na ang tanong na ano-ano ang mahuhusay na dulog o estratehiya na maaari nating gawing experimental research, di ba? Sa experimental research, doon papasok yung klase experimental, doon papasok yung controlled and experimental group. Tapos, ang statistics natin ay t-test. Natutunan ko to kahapon sa talk ni
ng isa sa ating mahuhusay na tagapagsalita. Pero sa phase 2 ito pag-aaralan, ibang usapin na yun eh. Kumbaga, sa wikang Filipino, maaari rin gumamit ng mga experimental na pamamaraan. Hindi lamang sa kabuuan ng quali po pwede ring mixed method ang gagamitin natin. Pero pag-uusapan ito sa phase 2. Ayan, ibang usapin na kasi yun eh. Example lang naman. Narito pa, teka lang, ayan. Nawala na ako. Asan na yung aking mga larawan? Okay. Maliban dito, ayan. Narito pa ang mga ilang mungkahing paksa ng ating aksyong pananaliksik. O pwede rin natin gawin maliban sa mga asignatura na mayroon tayo o tinuturo natin. Una, ang mga teaching and assessment evaluation o learning process. Nariyan din ang mga performance of student pupils per subject area, teaching strategies, katulad nga ng nabanggit ko kanina. Kung usaping DepEd, maaari tayong gumawa ng mga paksa na may kinalaman sa kanilang mga inilabas sa programa para sa panahon ng pandemya. At isa rin sa mga tinitignang paraan ay ang paghahalo ng online class sa pisikal na diskusyon sa loob ng silid-aralan. Bagamat wala pa tayong face-to-face, sa pagkakaalam ko, naghahanda na rin ang bawat mag-aaral. Kung sakasakali man dumating na yung ganung pagkakataon, ay handa na tayo sa kung ano yung magiging learning setup ng ating mga mag-aaral. So, pwede rin natin ipasok yun sa ating aksyong pananaliksik. Ika-apat, yung mga reading strategies and remediation. Maaari rin natin ito gawa ng aksyong pananaliksik o paghugutan ng aksyong pananaliksik. Mapapansin ko rin na dahil nga sa banta ng coronavirus ay malaki pa rin ang nakatitiyak na malaki pa rin ang gampanin talaga ng internet sa mga ganitong panahon. Kaya malaki ang posibilidad na ang ating mga aksyong pananaliksik din ay nakabatay sa kung paano ang bagong normal na pagtuturo. Ayan. Sa reading strategies and remediation, maaring pag-aralan natin o bigyan natin ng pansin dito yung epekto ng bagong normal sa pagbabasa at pag-unawa ng mga mag-aaral. O kaya naman, maaari rin natin gawa ng aksyong pananaliksik ang mga bagay na humahadlang sa kanilang pagbabasa, sa kanilang pagkatuto sa loob ng tahanan. Siguro maaaring gawin ito sa elementarya o kaya naman sa sekundarya, sa junior high school. Kasama rin dyan ang distance learning modality in the new normal per subject area. Pwede rin nating paghugutan ng ating gagawing aksyong pananaliksik. Ito ay mga mungkahi lamang. No? At ika-anim, learning continuity plan, cyberbullying, blended learning. Ayan. Profiling of learners. Halimbawa siguro dito sa senior high school, yung pagtukoy sa mga mag-aaral na nakapagtapos na ng senior high school sa pamamagitan ng tracing study. Aalamin natin yung mga estudyante, kung sino-sino ang mga nagpatuloy sa kanilang pag-aaral sa kolehiyo o kaya naman yung mga nagtrabaho. Kasama rin yun doon. O kaya naman sa senior high school din, kasi ako ay senior high school, base rin sa aking karanasan, pwede rin natin siguro gawin o gawan ng aksyong pananaliksik yung epektibong immersion strategy sa new normal dahil nga alam ko mayroong bagong polisiya na ibinaba tungkol dito sa work immersion ng ating mga bata. Ika-10, effective literacy instruction. 11, classroom learning strategies and management. Pwedeng pumatungkol din dito ang ating mga aksyong pananaliksik na gagawin. Stress management, mental health issues, creativity and character, social culture, cyber ethics and cyber crimes, alternative work assignment. Kung mapapansin natin, no, hindi lang tayo po pwede o hindi lang natin kailangan mag-focus sa kung ano yung subject natin. May iba pang bagay. Sa labas ng subject natin, may iba pang bagay na po pwede nating gawan ng ating aksyong pananaliksik. Meron pa?
service continuity plan, policies, programs, and activities ng ating eskwelahan at ng DepEd, po pwede rin gawan. Ang advocacy and mobilization, isa sa siguro ang pinakamahusay na halimbawa ko dito yung ginawa ng aming paaralan sa pangunguna ng aming punong guro, si Ma'am Naanep, yung aming Project Mobile. Kasi ako ay nagtuturo sa Marco, so ang Project Mobile ang ibig sabihin nun, Marcosians on blended and inclusive learning experience kung saan meron kaming 4 na yugto ng pagkatuto gamit ang Google Classroom para ang advokasya nun, hindi malito ang mga bata sa linggong ito kung anong aralin ang kanilang gagawin. Yun. Pwede tayong gumawa ng pananaliksik, mga advokasya na may kinalaman din sa pagbabasa, sa pagsusulat at sa agarang pagkatuto ng bata. Papasok din dyan yung tinatawag nating quality education. Hindi lamang research coordinator, hindi lamang mga dalubguro o mga mananaliksik, maaari ring gamitin ito ng ating mga head teachers at kung sino pa na may kakayahan na sa paggawa ng ating aksyong pananaliksik. Transformational, educational manager, educational leadership, educational governance, effective and efficient leadership styles, at ang conducting instructional supervision and technical assistance. So iyan, 25 na mga mungkahing paksa na po pwede nating paghugutan o pagkuhanan ng mga ideya para makabuo tayo ng aksyong pananaliksik. Dahil sa phase 2, nandun na yung workshop, doon na natin malalaman kung anong research paradigm, kung anong kung paano gumawa ng isang makabuluhang aksyong pananaliksik. Sa pagkakataong ito, ini-introduce namin o pinapakita namin sa inyo kung ano yung mga bagay na po pwede nating gawan ng isang ng aksyong pananaliksik. Maliban dyan, maaari rin natin gawa ng pananaliksik kung ano yung pinaka-angkop o epektibong LMS at application ang ginagamit natin sa pagtuturo, gaya ng mga sumusunod na nakikita ninyo sa screen. Pwede rin natin itong pagkuhanan para makabuo tayo ng pananaliksik. Yung Google Classroom, Moodle, ano ba ang pinaka-epektibong gamitin sa ating mga mag-aaral. Sa mga application, nandyan yung Teams, yung Kahoot, at marami pang iba. Okay? Kung iaangkla naman natin ito sa pag-aaral ng Bloom's Taxonomy para sa pagtatasa o assessment, may mga technical tools o application ang maaari rin nating pag-aralan sa pamamagitan ng pananaliksik. Kung mapapansin ninyo, ayan, meron tayong 5 aspekto para sa pagtatasa. Nandyan yung create. May mga particular din ng mga aplikasyon na po pwedeng gamitin. Evaluate, remember, apply, at analysis. So pwede rin natin itong gawan ng ating pananaliksik. Okay? Malapit na. Malapit na po ako. Okay. Ngayon naman, ito yung karagdagan din na inatas sa akin. Magsaliksik pa raw ako ng ano pa ang po pwedeng gamitin na tayo ay work from home o nasa kanya-kanya mga bahay na nagtatrabaho, maliban sa interview o pakikipanayam, mga balita sa telebisyon at radyo, memorandum na po pwede nating gamiting sanggunian, gayon din ang mga pag-aanalisa ng mga dokumentaryo, narito ang ilan pang sanggunian na po pwede nating gamitin. Ito po. Ayan. Ay, wala. Ayan. Teka lang po Nadang ko ata. Maaari din makakuha ng mga sanggunian o sangguniang material sa online na libreng ma-access ng sinuman. Magagamit ito hindi lamang ng mga mag-aaral, kundi pati ang mga gurong nais pang magpalawak ng kaalaman. Nariyan ang dictionaryo.ph, panitikan.ph, Freelipiniana, online library. Pwede po natin pagkuhanan to ng sanggunian. At ang e-journals, Philippines, Sentro Filipino ng UPD. Kung ang nais mo ay ang pananaliksik mo ay nakasulat sa wikang Filipino, pwede rin natin yan kuhanan. Ang ncca.gov.ph, syempre, at ang YouTube, pwede rin natin itong
pagkuhanan. Pero ingat pa rin tayo sa data privacy at saka sa plagiarismo kasi hindi natin po pwedeng angkinin ang pagmamay-ari na ng iba. 'Di ba? Ganun lang naman yun eh. Ika nga ng iba, wag mo nang angkinin kung may iba nang nagmamay-ari kasi masasaktan ka lang. 'Di ba po? Joke lang. Okay. Next. Last na po. Malapit na po ako matapos. Yun nga. Sa katapusan ng aking presentasyon, ipinapakita lamang dito na maaari tayong maging malaya na makabuo ng pananaliksik gamit ang wikang Filipino o kaya naman kung saan tayo komportable. At ipinakita rin dito kung ano yung mga posibleng paksa na po pwede nating paghugutan para makabuo tayo ng isang aksyong pananaliksik. Lagi nating tatandaan, hindi nahihiwalay ang edukasyon, lipunan at wika sa pagbuo ng isang makabuluhang pananaliksik. At palawikin ang ating kaalaman sa pamamagitan ng pananaliksik, palalimin ang pag-unawa sa lipunan at wika tungo sa pananaliksik. At dun po nagtatapos ang aking presentasyon. Maraming salamat po. Okay, so before I start, or before I will give you my my discussion this afternoon, I just would like to ask 2 questions. First, and I just want to have an engagement, so you can use now your chat box and you can use that one. So first is, my first question is, okay, I'm sorry. Okay, have you experienced rejection? Na-reject ka na, Bes? Na-experience mo na bang ma-reject? So, yes sir, ako si Sir Raymond Monterde. Oh my God, of course, sabi ni Ma'am Emily Sese. So, sino pa? Yes, many times. Ma'am Joy Mendoza, Ma'am Maribel, yes, of course, yes. Feeling rejected. So, hindi mo ka man na-reject, but feeling mo na-reject ka. So, yun. So, new statement or words coming from Sunbeam Versales. Yes, sabi ni Ma'am Mary Jean Hoson. So, sa mga nagsagot na, my second question is, why were you rejected? Bakit ka kaya na-reject? So, ano kaya yung reason? And yes, it hurts, sabi ni Ma'am Maribel Roque. So, bakit kaya tayo na-reject? Why were you rejected? So, most probably, I did not meet my expectation. Thank you, Sir Raymond, for being participative. What about the others? So, dun sa mga nagsagot ng yes kanina, overqualified sa group. So, you are rejected because they feel intimidated maybe, so you are rejected. You don't belong to our group. So, maybe may mali sa akin. So, you feel a sort of lack, meron kang kulang. So, siguro yun yung mga maybe not good enough. So, hindi ka pa akma, or you are not still supposed to be there. So, ayaw sa'yo personally. Oh my God, ang sakit naman yon. Personalan ang labanan, Best. Ayaw sa'yo personally, sabi ni Ma'am Milan Santos. Paano kaya yun? Ano pa yung mga sagot? Maybe something wrong sa feeling. Or may ayaw niya talaga sa aking personally. Aying someone better. So merong mas okay doon. Maybe they don't like my offer. So ayaw nila. So basically, lahat ng sagot ninyo ay tama. It depends on to what experience. Tama? Kung ayaw sa'yo, di ayaw. So wag mong ipagpilitan, Bes. Masasaktan ka lang. Okay, so rejection. That is our word for today. Now, maybe some of those na hindi nagsagot or medyo nagka-problema lang sa So maybe one of the reasons why you are being rejected or you were rejected because you rush. So let's talk about yung mga sagawain. For example, so maybe na-rush or ginawang mabilis. Kumbaga, you have enough time. However, gusto mo pa be the best. Parang ganon. So, agad-agad. Ganon. So, ni-rush mo. Another reason could be did not follow the process. Correct yung mga nagsagot kanina. Now you are validating that you are correct. That maybe you did not follow the process.
the steps or procedures. Tama, hindi mo siya nasunod yung dapat, kasi hindi naman dapat yung mga alam mong tama ay pwede, at hindi naman lahat yung pwede ay tama. Huwag mong ipagpilitan, best, kasi masasaktan ka. Next, did not ask. One thing is, maybe siguro ay, as I have mentioned kanina, hindi ka bawasan sa atin. For example, we are now professionals and you consider yourself as professional. But hindi ka bawasan sa'yo if marunong kang magtanong. Di ba sabi ni Susan Roses, huwag mahihiyang magtanong. Di kita makita, sir. Sabi ni Ma'am, di pa panahon, my favoritism, preferences, sabi nila, okay na, nakikita na ako ni Ma'am Eliza Lopez, dapat makita mo ako, ma'am. Okay, so hindi ka nagtanong, nandun na yung possible na makakatulong sa'yo. So, as a result, na-reject yung trabaho or gawa mo. Another is half-baked. So, there is a relationship to the number one. So, parang ni-rush mo. So, basically, half-baked or half-cooked. Kumbaga, dapat yung luto na yon dapat is lutong-luto. Pero hinaf-cook mo. So, hindi yun masarap or hindi na yun yung talagang lasa. So, these are some of the reasons why you were rejected. So, somehow, isa dyan or dalawa or tatlo or lahat na yan, you experience, and I do hope na lampasan nyo yan. So, take it as your challenge para sa susunod na mga gagawin mo or any endeavor ay magagawa mo siya ng maayos. So, lang, best. Correct. So, in line with research, since we are talking about research, don't you know that you feel the frustration, not only the rejection, or you may also feel natatakot ka na because your paper is not under the drawer of the evaluator, but instead they are in the trash bin. So now, since gusto nating matuto, by attending this seminar or this webinar is just a testament na kaya natin at gusto nating matuto. So I'm here to help you on how to publish your research abstract. So my topic for today is all about how to write a publishable research abstract. So we have publishable, research, and abstract. Since we know already research is our professional writing based from a series of activities or following these steps. And then we have the words publishable and abstract. So my objectives for this afternoon are: first, define publishable and abstract, explain the following types of abstract writing, style, and formatting. And also, at the end of my presentation, I will be explaining the initial steps in publishing or presenting a paper. So, relax po tayo. If you have questions, you can maximize our group chat box, and then itry nating basahin para as we go on, masagot na yung mga natin. Thank you so much for your cooperation. Okay, so let's start to define publishable. Structurally, by looking at the word, we can have publish and able, right? And knowing our knowledge on to text structure, kahit paano meron na tayong idea dyan. Publishable, publishing, publishment could mean different thing. But our word for today is publishable. Now, when we say publishable, it's able to be published, deserving to be published. Likewise, it's worthy of publication, and it's suitable for publication. So that is what we mean by publishable. Now, we move on to the word abstract. When we say abstract, comes from the Latin word abstractum, which means it's a condensed form of a longer piece of writing. It's condensed. In other words, abstract, it's a shorter version of a longer piece of writing. It's a longer
It's a condensed form, a shorter, or known to be a summary. It's a summary of a longer piece of writing. Likewise, an abstract offers a preview that highlights key points. So you will learn later on what are these key points. Ano yung mga mahalagang punto na dapat ilagay as highlights in your abstract. Take note, abstract is just the summary. In other words, it is short. In addition, it serves as the spindle of a research paper. Why? Because many journal editorial boards screen manuscripts only on the basis of your abstract. Some evaluators may ask you just to give the abstract. Later on, the complete or the full paper. So it's just a piece of paper. Since it's short, it's a summary. It may give also the evaluator as their basis of accepting or not your abstract. Now, before you can make your abstract, you need to identify what kind or type of abstract will I be using. For example, we have here the types of abstract. I have 4 general abstracts that I have researched. First is critical abstract. Second, we have the descriptive abstract. Third is informative abstract. And number 4 is highlight abstract. So let's talk about these types of abstract one by one. Let us consider the word critical. So when we say critical abstract, a critical abstract provides, in addition to describing main findings and information, a judgment or comment about the study's validity, reliability, or completeness. So take note of the words judgment or comment about the validity, reliability, or completeness of your research. That is under your critical abstract. And in a critical abstract, this abstract generally has 400 to 500 words in length due to the additional interpretive commentary. Again, we have the word commentary there. In a critical abstract, the researcher evaluates the paper and often compares it with other works on the same subject. Take note, it's a comparison of your paper to other works which have the same subject, which means that looking at this example, I hope you can see it in your screen. So this is an example of a critical abstract. For example, discusses recent changes in the Library Congress subject headings, or the LCSH, arguing that the adopting of the well-recognized codes for thesaurus has created confusion since the LCSH is not a true thesaurus. The distinctions between subject headings and terms are clarified, and possible solutions to the problem with the new LCSH are suggested. So see, there is a comparison of 2 things here. This article generated controversy with a reply from LC that they never intended the new edition of LCSH to be a true thesaurus. The debate still continues as LCSH looks like a thesaurus, but does not meet thesaurus standards. So can you see now you're giving your interpretive comments to this critical abstract? You are evaluating 2 things here, which means that when we say critical abstract, it is synonymous with the evaluative abstract. Get? Kuha po natin ang critical abstract. You can use your chat box if you can, if I am communicating. Then we move on to the descriptive abstract. So maybe you have already the idea what is a descriptive abstract. When we say descriptive abstract, it indicates the type of information found in the work. And what are these? It includes the purpose of the work or the objective, the method used, and the scope of the work. That is under your descriptive abstract. In a descriptive abstract, it makes no judgment about the work. So see the difference of descriptive abstract from the critical abstract.
that when it comes to the critical abstract, you are evaluating. So it is making your judgments per se. And in a descriptive abstract, you are not required to make your judgment because this abstract does not include anymore the results, the conclusions, or the recommendations. So I hope you see now the distinction of the first two abstracts. Okay, essentially, it's important that this abstract only describe the work being summarized. You are just describing because it is descriptive, correct? So some researchers consider it as an outline of the work rather than a summary. You are outlining your work rather than putting it into summary. Although it's still an abstract, it is a summary, but in the descriptive abstract, you are just incorporating it is distinct quality of a descriptive abstract that putting outline of your work. That is why descriptive abstracts are usually short. So in other words, it has only 100 words or less. So take note of that. Then you as a reader will probably have to read the document to say if it is relevant. Is this relevant? By the descriptive terms used by you as a researcher, you may say, oh, this is relevant. Okay to, tama to, it is very useful. Now, looking at this example, I have mentioned to you what must be included in a descriptive abstract. So consistent, that we have the key parts, we have the background, the purpose, or your objective, particular focus of paper. So look at this descriptive abstract, the opportunity to design and deliver short programs on referencing and avoiding plagiarism for transnational UNISA or UNISA students has confirmed the necessity of combating both the all plagiarism is cheating reaction and just give them a referencing guide response. So you are actually describing what is this, what we mean by all plagiarism is cheating reaction, and just give them a referencing guide response. So highlighting these descriptive ideas or information, that could mean a descriptive abstract. Now, we move on to your informative abstract. Again, from the word inform. So again, maybe you have already an idea what is an informative abstract. So when we say informative abstract, it is a good informative abstract acts as a surrogate for the work itself. What do we mean by surrogate? It means that it is a substitute of your work. It's just a piece of paper. It is just a paragraph, but it could substitute the entire paper because you as the researcher, you are presenting an explanation or you are presenting and explaining all the main arguments and the important results and evidence in the paper. Think of that. You are presenting and explaining all the main arguments and the important results and evidence in the paper, which means that you need to include the information that can be found in a descriptive abstract. Again, in relation to your descriptive abstract, I have mentioned what must be included. So you go back to that abstract, what must be included, and then you can make your informative abstract. But there is always a difference. Look, in the descriptive abstract, it says it must have the purpose or your objective, the methods. You present the methodology used in your research, and then it must have the scope. But the inclusion of results, conclusions, and recommendations must be present or must be present in the informative abstract. This is how informative abstract distinguishes from the other abstract that I have mentioned. Okay? Okay na po. Ano yun? Okay na pala. Nakikita na pala ako ni Ma'am Elizabeth. Bongga naman, Madam. Nakikita muna ako. Sir Jericho, nakikita na daw ako. Thank you. Okay, still in the informative abstract, the length varies according to the discipline, but an informative abstract is usually no more than 300 words in length. Take note that your informative abstract must not more than 300 words. Magbilang tayo, bes.
Hindi po 300 pages. It's not more than 300 words. Baka ma-miscommunicate tayo, nag-submit ka, na-reject. Kasi hindi mo pala nabasa yung words. 300 pages. Iba yung 300 words to 300 pages. Nakatawa si Ma'am Arlene Parhele. Okay. So, giving you an example of an informative abstract. So, look at the key parts. We have the background, the purpose and aim, the methods, the results and conclusion, and of course, we have your recommendation there. So, that is your informative abstract. So, you can screenshot if you wish to have this example. 5, 4, 3, 2, 1. Nakuha. Nagising ang boses mo, sir. Eliza Lopez. Yes, thank you so much. Okay, let's move on to the last highlight abstract. So looking at the term highlight, so the name speaks. So it is specifically written to attract the reader's attention to the study. So your main objective in writing your highlight abstract is to attract your reader's attention. And no pretense is made of there being either a balanced or complete picture of the paper. And in fact, incomplete and leading remarks may be used to spark the reader's interest. So you are highlighting a statement so that you can get or attract the reader's attention. So this is what is significant to my research. So you are only highlighting, never mind whatever part it is. You are just highlighting it. So as if you are, dapat ito yung ano mo. Parang binibigay mo na yung bet mo. Paano kung hindi niya bet? Oh, di ba? So highlight abstract, by knowing those information, and that highlight abstract cannot stand independent of its associated article. It is not a true abstract, and therefore, rarely used in academic writing. Remember, we are doing a research, and it's a professional and academic writing. But in the highlight abstract, this is not recommended for you to use. Okay, so that is all about highlight abstract. Now, look at your screen, and I have here the summary of the contents, how many number of words for critical abstract, for descriptive abstract, and informative abstract, and likewise for the highlight abstract. So you can also print screen also. This is in terms of your, the number of words for your specific abstract. Okay, next. Looking also the parts, look at the parts for your critical abstract, descriptive abstract, and informative abstract. I enjoy watching you po, sir. Joy S. Mendoza. Kasi naman kami Mendoza kita, Madam Joy. Kamag-anak pala eh. Kamag-anak kita, Madam. Tangkilikin ang sariling atin. Ganyan ang peg. O tawang-tawa si Ma'am Joy S. Mendoza. Kasi Mendoza ka din, Madam. So tangkilikin. Ganon. Charot. Okay. So for a critical abstract, look at the contents. It must have your purpose or your objective, method used, the results, and remember you are evaluating, and it's critical from the word critic. Critic and critique. So when we say critic, you are the one, you are the critic, C-R-I-T-I-C. But when we say critique, it is the commentary, the evaluation you are putting into that paper. Correct? Check. Oh, tama. Joy S. Mendoza. Descriptive abstract also. So comparing it to the critical abstract, it must have your purpose or your objective. Of course, the method used, the scope of the work. However, you are not required to put the results, the conclusions, and recommendation. But still, you can create a critical abstract for that and descriptive abstract also. And then for the informative abstract, it must have the following: purpose and the objective, method use, scope of the work, and of course, incorporating the results, conclusion, and the recommendation. And another input for the critical abstract, remember this one, that it provides a judgment or critique of the research.
Descriptive abstract describes the research without judgment. You are no longer putting or giving the judgment or evaluation. Then for the informative abstract, you give an overview of everything in the research. So it is informative in a way that you are giving all the information. If anyone will read that abstract, no questions at all. So maybe you will just ask, I need the complete paper. This is relevant. I need this one. But in informative abstract, you are giving the overview of everything in the research. And for the highlight abstract, designed to attract only the reader's attention. That is only your objective, to attract your reader's attention. So maybe you can just highlight, this is what I want. Mag-list ka na lang yung mga gusto mo dyan, siguro. So that is highlight abstract. Naintindihan po? Parang ang sarap niyo pong maging friend, sir. Masaya po kayong kausap, sabi ni Madam Arlene Alcantara. Oh, bongga si Ma'am Arlene Alcantara. Bravo! Sabi ni Ma'am Al Arrowa. O yun muna, malapit doon sa ano kasi. Malakas ang voice quality. Okay. Yan, para mabuhay ha. Buksan niyo yung mga camera ninyo para makita namin yung mga ano. Para alam niyo tutulog kayo o hindi. Correct. Okay, so naintindihan po ha. So nag-bravo, that means it's positive response. So I can move on to my next slide. Sa'yo. Oh, bongga si Ma'am Eds, di ba? Nabuhay ka, madam. Now, look at the writing style of our abstract. Again, there are recommended tense in writing the abstract. So this is very important because in an abstract, you are actually presenting what have done maybe yesterday, for the past 2 months or a year, because you are just challenged to submit an abstract. So I need to make now my abstract. So you need to know what tense of the verb will I be using. So, sabi ni Sir Jericho, mahirap daw yan. This is the stock knowledge. Go back to our old books. Yung tense, yung played, ganun pa din naman. After 20 years, after 30 years, ganun pa din naman ang past tense ng play. Played pa din naman siya. It's a stock knowledge, right? Walang evolution. Hindi nag-ano, ganun pa din siya. Stay it to its past tense. Okay, let's look at the parts. For the purpose, of course, you need to know that it must be past or present perfect tense. Remember, your purpose or your objective in your abstract must be in its past or present perfect tense. Example, the use of the dictionary among university students was evaluated. So of course, we are correct by that verb phrase was evaluated, correct? Then we have number 2, analysis of the effects of biofuels have been carried out. So that is putting into a present perfect tense, have been carried out. The word have been. For the methodology, you need also to put past tense. Your verb must be in its past tense. For example, lecturers were observed for a 3-month period. So this is all about the methodology. Watching you, sir, very good ka talaga. You deserve to be Manila's outstanding teacher, Rosana Ramos. Thank you very, oh my God, my principal. Pride of English Group, excellent resource speaker. We're proud of you, Esther Magaan, my English colleagues. Okay, now look at the findings. The part when you are going to incorporate now, what was the findings? After doing your research, you need also to put past tense. So, example, students preferred e-dictionary. So you look at the word preferred. Consistent, it's past tense. Dictionaries were found to be useful in assisting students. Still were found. Biofuels led to the scarcity of food in some countries. So again, we have the led as the past tense of lead, correct? And then we have the study was carried out over 1 weekend. So we are consistent by using past tense in our findings. So maybe one of your researchers could have these examples. Now, let's go to conclusions and recommendations. Now, you may also use the present tense, the tentative verbs, or the modals.
So again, hindi ka bawasan sa ating pagka-professional kung babalikan natin yung mga natutunan when we were in grade school. Balikan natin doon because still it's a stock knowledge. Kung batido ka na dito sa tenses, congratulations kasi you have mastered this one. Remember, education never stops. It's a continuous process. May mga time na nakalimutan mo and you can use the references. By now, we are now in a digital age and in just a click, you can get the information. But remember, you need to filter kung ano yun. Take note of your resource, your reference, if it is legit or not. Hindi naman lahat ang nakikita doon ay tama, sir, di ba? Remember, may mga pakieme, may mga trip-trip lang doon. So, they might be giving you a wrong information and then, in effect, wrong ka din. Remember? Okay. Example, the outcome suggests the dictionary should be used in universities. So, we have the present tense, the S form. Remember, you are putting your conclusions and recommendations. So, present tense suggests the S form, then should be used. That is tentative verb, correct? So, it should be used in universities. And then for number 2, it is recommended that the use of biofuels be delayed. So it's tentative, correct? Because you are putting or giving recommendation. You are recommending it to your readers. So that is all about my recommended tenses as I have researched. So I am sharing it to you now. Example, applying it now to your abstract. So the ineffectiveness of zakat management in Malaysia has been widely debated. Of course, we need to patronize our place, but this is just one of the examples that I have found last night. I just incorporated it here so that meron kayong makitang example. The ineffectiveness of zakat management in Malaysia has been widely debated. So you look at has been and debated. Then you also see the was conducted actually, indicated, where recommends, should observe, is hoped, and will initiate. So see, the recommended tense of the verb, are reflected in this example. Naglaing ka nga speaker kabsat, sabi ni Jocelyn Balisi. Kasi Ilocano ka din, madam. Tangkilikin ulit. Naglaing ka. Naglaing means Ilocano is intelligent or magaling. Nakakaano naman, sir? Ang tawag ko. Saan? Okay. As an additional information, you can also use this one. You can also screenshot. And then, for the same, may mga parts lang dyan na medyo wala dun sa unang slide. So, nilagay ko na lang din dyan. Di ko na tinanggal. For the background information, you can use the present tense. Then your principal activity or specific focus, yung pinaka-main objective mo, you need to use the past tense, the present, or present perfect tense. It depends on to the statement. Then for your methodology, consistently, you need to use the past tense. Again, because you are presenting a past, yung natapos mo na. Yung event na natapos mo na, yung na-conduct mo na, so dapat nag-present ka na in its past tense. For the results also, still in the past tense. For discussion and analysis, past tense already. Then for your conclusion, again, present tense or tentative verbs or your modal auxiliaries. So same is true with your 5 and 6 are collapsed. So pwede silang palit-palitan. Okay, so again, I have here another example. So I have, nandyan din yung kung saan ko kinuha. So accreditation of the ISO 9, how will I read this one? ISO 9000. 9,000 continues to grow. So looking at this, you can identify me, for example, you submit your abstract. I am an evaluator and I will evaluate if you got the correct recommended tense. So let's see. So for the background information, it must use the present tense. And it says there, continues and check. Then for the principal activity, which must be in its past tense or present perfect tense, it depends. So it's checked, we're compared and we're significant. For the methodology, still consistently, it must be past tense. So it's correct, was taken.
Then we have the results. It must be in past tense also. Then it must show. Then for the conclusion, here. So we are correct. So this is validated following the recommended tense. So Sa complete. you have already one edge that your abstract will be accepted. Mapapublish na siya. O, yun Swerte mo na. naman, crazy, publish na. Okay. Regardless of anything, you need to write your abstract using concise but complete sentence. Though it's short, but take note using a complete sentence. Parang redundant pa siya. Sentence. It must be complete. Remember, sentences, it's a group or group of words that express a complete thought or idea. So, dapat kumpleto. In a simple, putting it into the setup of teaching and learning situation, and we ask our learners to state their answers. May it be written or in an oral, they need to answer us in complete sentence. So as we speakers or we as writers, we need to abide that we need to put and present our abstract in a complete sentence or any other writing activity. Okay. Now, meron pa ba? Naintindihan po yung writing styles under the recommended tenses? Please, I want to see from our chat box. Come on. Gising pa ba sila? Gising pa ata, sir. Naka-smile si Anu eh. Wala akong nakikita. Kaya nga, parang tutulog na sila, bes. Ay, wala nagre-respond. So we can move on to our next. Uy, ate. Yes, sir. Oh, Ayun. Elena Carvajal. Thank you. First, wide awake. Ay, Raymond M. Monterrede. bigyan ng award yan. My friend. A YouTuber. Tsaka. Okay, let's move on to the formatting from the word format. So I have here, an abstract should be formatted as a single paragraph in a block format and with no paragraph indentions. So highlighted in red one, single paragraph in a block format and with no paragraph indentions. Of course, disclaimer, I am not in a wrong spelling by saying block. Block. It's B-L-O-C-K. It's a black format. I am talking with the format. I'm not talking with the color. Check. Block format and with no paragraph indentions. Take note, no paragraph indentions. In most cases, the abstract page immediately follows the title page. So after putting your title, you need to put now the word abstract immediately. Do not number the page. Never number the page. Check. Then, rules set forth in writing manual vary, may differ, but in general, you should center the word abstract at the top of the page with double spacing between the heading and the abstract. Maybe you have seen some journals that they encoded the abstract at the right side. That may vary. They can use that one. They can follow that one. However, in our presentation now, you need to put the abstract at the middle. It must be at the center, right after your heading, which means your title. So it must be, no need to put the quotation mark, just the abstract word. Okay, next. The final sentences of an abstract concisely summarize your study's conclusions, implications, or applications to practice, and if appropriate, can be followed by a statement about the need for additional research revealed from the findings. So it's also important to put some recommendations. Is this research recommendable? Or some other researchers can replicate your research also because of your recommendations. Here, look at this example. I like the way explained. Sabi ni Chrissy Glayon. Still listening, sir. Thank you very much kay Ma'am Evelyn. Of course, learning a lot. All ears daw sila. Check ka dyan. That means they are all ears, they are all attentive. Diba? My God. 100. Idiomatic expressions.
Okay, this is a sample APA abstract in the field of education. Of course, many of you here are already familiar with this APA, but I want, for the benefit of the others, that what is APA? What does it stand for? Pakisulat nga po dun sa chat natin para makita natin yung mga alam na yung APA. Let's share. Remember, knowledge must be shared. It does not be kept. Check. I-share yan. O ano yung APA? Sino kaya makakapagbigay? Ano kaya yung APA? Nagtatay pa sila. Sige, tayo natin konti. Patience is a virtue. Pag Ay, gustong teka, matuto, i-google ko, sir. i-google ko, sir, sabi ni Eliza Lopez. Sige, nasa Ma'am digital Elisa. age Ay, na ayan, tayo. ayan. Very good, Ma'am Maribel Roque, American Psychological Association. Maria Geraldine Alba, also correct, but you missed the letter I, but I got the point. American Psychological Association. Then Candelaria Santos, American Psychological Association. You are all correct. So at least alam na natin yung APA abstract. Once you hear that one, when it comes to abstract, pero wala dun sa ice cream ha. So pag nasa park, pag apa, so it must be in its context, kung depende yung pagkasagot. However, when we are talking about research, when we hear the acronym APA, that is American Psychological Association. Okay, so we have here the strategies for teaching reluctant readers. So, depende yung title ninyo, there is of course, number pa kung ilan yung dapat na number ng title natin. And then, again, consistently, after your heading as your title, then abstract, there are some journals that they need to put the proponents, you as writers, lalagay dyan. But generally, or basic na itsura ng abstract ay ganito siya. So abstract, then, as I mentioned a while ago, it must be block format. In just one paragraph, studies have been conducted. So nandiyan na, incorporating all the standards, nandiyan na siya. And then, if you can see at the bottom, we have the keywords. Nakakagising ka talaga, sir, sabi ni Madam. Gusto talaga ma-mention ni Ma'am Eliza Lopez. Gusto mo, Madam, ha? Sige. Thank you very much. Anong oras na? 2:50. So as you can see at the bottom, we have the keywords literacy, reluctant readers, and reading strategies. So only these keywords must be indented. However, from the first sentence in your abstract, no indention. Then keywords, isang indention. And if you can see, it's italicized, italic. Then what is the use of this keyword? Uso ngayon, in our generation, we have the hashtag. Di ba may hashtag? However, in an abstract, you are not allowed to use the hashtag sign because this is a professional or it's academic writing, correct? You are submitting this abstract to professionals, to evaluators, to editors because your paper or your abstract must be included in a journal. So, ang gamit ng keywords ay parang kunyari, you wish to research about strategies for teaching reluctant readers. Yan, ang pinaka-focus mo is something to do with readers. And specifically, reluctant. Then you browse, you search reluctant readers. Possible, this abstract magpapop dun sa screen. So, dun sa search engine natin, i-click mo lang dun sa i-search mo lang yung mga keywords and then lalabas ya ang ganyan na possible na lalabas yan because nakatag siya as keywords nung na-upload tong abstract na to. So, reading strategies also, or you may use the strategies, pero eto kasi nilagay ng researcher yung specific na terms para agad-agad lalabas to. But you can also break down pwedeng strategies or readers only, but it depends on you. Idol na kita, sir. Red El, El Cadre? I-search mo nga, sir, kung sino yung Sige, friend natin siya. Okay. So again, being consistent with the standards,
we have using biometrics to evaluate visual design. Then after that, we have your abstract. Of course, your running head is the title. And then abstract, the summary paragraph, again, consistent in a black format, do not indent, but between 150 to 200 words. However, it depends on the type of abstract you are doing. So, balikan mo ulit yun para in your body. It must be double spaced, Times New Roman font, and size 12. So this could be the very basic font and font name of our But now we're using Arial. of our paper. However, depende kung ano yung gusto na nakalagay, 'di ba? By now, nakakalula because opening our Facebook accounts or our social media accounts, ang dami ngayong invitations via online. Not before, or even meron pa naman ngayon through communication, through channel dito sa DO. And may communication talaga. Putting all the important reminders or ano yung mga kailangan na requirements. However, during this pandemic, ang daming nagpa-pop na invitation for an abstract submission. 'Di ba? Ang dami diyan. It's up to you if you wish. It's just an invitation. Kung ayaw mo naman is, bakit mo ipipilit kung ayaw mo? Pero kung gusto mo naman, you are very much willing, you wish to learn more, so be it. Try. Malay mo, papasa. Kung sinunod mo yung sinabi ko dito kanina. Pero pag hindi mo sinunod, balikan mo yung tanong ko kanina, na-reject ka na ba? Diba ang sakit? It hurts. Ang sakit. Okay. Pero, disclaimer, once you were rejected, huwag ma-frustrate. It's part. Matututo po tayo. There's always a room for improvement. Kung na-reject siya first, huwag kang mawalan ng pag-asa because you can improve that one. I-try mong i-follow kung ano yung format na binigay and then, possible, matatanggap yan. Okay? All abbreviations and important acronyms used in the paper should be defined here. So again, there are times na merong acronyms, but you need to, but hindi naman lahat acronym na lahat na yung binabasa ko is acronym na lahat. Kasi yung DOH pwedeng iba din sa ibang pagkaka-spell out niya. Pero dun sa research mo, yung DOH, you are not referring to the Department of Health, pero meron kang panibago pala. However, hindi mo siya in-spell out in your abstract or your entire paper. So, it may create confusion. Na-confuse ka na best, na miscommunicate mo yung mga readers mo. It make use of paper should be defined here. So, kailangan mo i-spell out. And then, as I have mentioned earlier, the keywords must be indented. So, naka-italicize dyan. So, nandyan yung mga keywords for the using biometrics to evaluate visual design. Basta pa pero alam ang research. Bata pa pero alam na alam ang research. Sabi ni Sir Nina Narab. Need natin si Sir sa CSIP. Oh my God. Investigatory project. Ay, pilipat ka na ng science. School improvement, School improvement plan? Okay. So, questions po para makaano tayo. Later na lang. After this one. Hindi, meron pa ako. Eto lang, sa part na to. Naintindihan po dun sa ating APA abstract. Bata pa pero alam na alam ang research. O investigatory daw, sir. Ikaw na lang, Sir Jericho. Thank you, sir, for the sir, ha? Ma'am siya, ni Mina nga. Okay. The abstract should not contain, take note of my gift. Bawal na bawal daw, best. Lengthy background or contextual information. You are not required to put a lengthy background. Remember, you are following the type of abstract. Kung ano lang yung gagawin mo, if it is critical o di critical lang, kung ano lang yung dapat nandun. Dapat you should know your objective also in doing your abstract. Your focus. Redundant phrases, unnecessary adverbs and adjectives, and repetitive information. Walang paulit-ulit, walang pa Juliet, ate, kapag ganyan. No redundancy of phrases. Acronyms or abbreviations. So sabi kanina, disclaimer,
Pwedeng mag-abbreviate, but not every time. Lahat na lang ng sentence, mayroong abbreviation. Na-confuse na, nag-acronym ka na doon. So, bawal po yun. So, you need, if ever, kailangan mo ng acronym kasi mayroong mga researches na mayroong acronym. Kasi talaga yun yung ano. So, you need to spell out. Para, if ever you may use it, the succeeding statements, they will know, it's referring to that. Parang yung sa ano, yung antecedent natin sa ano, antecedent. Okay, the abstract should not contain references to other literature. Say something like, current research shows that, or studies have indicated. Again, you are doing your abstract. You are no longer doing your review of related literature. Natapos mo na doon, nandun siya sa body of your research because you are already making now your abstract, which is you are condensing, wrong yung term ko, pinapaliit mo na yung malaki. Next, using elliptical or that is ending with ellipsis or incomplete sentences. Baka naman pinutol mo lahat. Yung naputol mo, yun yung pinakamahalagang information. Again, in our regular writing, you can use ellipsis, most especially when you are quoting, that you need to remove, because ellipsis, I know you know when to use the ellipsis, and that is the three consecutive dots. But pag maraming dots na yon, ay ano yon, iba na yung ibig sabihin na. There is no longer a punctuation mark. Ewan ko kung anong ibig sabihin pag maraming dot. So ellipsis is just 3 consecutive dots, which means you are quoting. You removed the unnecessary information, but you stick to the relevant ones. Okay. The abstract should not also contain jargon or terms that may confuse the reader. So avoid putting jargon, kimelati, kieme, yung mga ano ngayon, yung mga uso, chuba-chuchu. So ano yung ibig sabihin? Because of course we have dynamisms when it comes to language. Iba-iba yung language natin. However, baka hindi din nila alam yung iba. So avoid jargon or terms that may be confusing to the reader. It's no. Because we are because we are writing a professional and academic paper. Yes. Citations to other works. You are no longer required to put citations to other works because you are selling your own paper, correct? This is what I have found out. Read it. Basahin mo. Kasi ito yung na-find out ko na iba dun sa ginawa ni Kimelati. Any sort of image, illustration, figure, or table or references to them. So you are no longer allowed to put any sort of image or photos or whatsoever gusto mo siya attractive o pumunta ka sa highlight. But still in the highlight abstract, you are not required to put image or any illustration. You are not doing a poster. You are not giving a marketing strategy. Flyers. Diba? Flyers or whatsoever. Again, professional or an academic paper po ito. Research is a third to us, but thank you for the creative mind, sir. It creates new knowledge to me. Wow. Oh my God, sabi ni Ma'am Al Rowa. Sino si Ma'am Rowa? Boots Anson Rowa? Pang SIP lang ako. Huy, SIP lang po ha, hindi po SIP. Iba yung ibig sabihin ng SIP. Basahin nyo. I want yung isa lang. Oh, witty. Okay, after following and abiding all these standards in writing your abstract, you need to think of this. If your abstract doesn't grab the attention and making a good first impression, there is a good chance your research paper will be rejected at the outset. Your research paper will be rejected at the outset. Agad-agad, hindi na siya nakukuha. But again, I am not discouraging you because sometimes we fail. It's part of learning. Fail. First attempt in learning. Oh my God, I remember. Fail. First attempt in learning. So that's the definition of fail.
Galing ah. Ay, hindi ko sa akin yun ha, nabasa ko lang din. So credit yun sa disclaimer. Fail first attempt in learning. Once you fail once, don't stop. Stand and move on. Tignan mo kung ano yung nagkamali ka, anong part yung mali. You think of your flaws and then possible, makukorek mo yan. And in the event that you will pass another sheet, papasayaan. So, please take note of this. Tortuous. Tortuous. Okay. So, okay po, naintindihan po yan ha. Again, you may ask, when will I write the abstract? Gising pa ba sila? When, nandyan pa ba sila? Parang sleepy na sila. Sir AJ, tignan mo nga. Thumbs up nga po sa mga gising Pa-thumbs up po kung naiintindihan po si Sir. I hope you are learning and am I communicating still Ay, with my presentation? Wow, gising pa talaga sila. Si Ma'am Susan, gising pa. Si Ma'am Arlene Alcantara, oh yan, pasok. Eliza Lopez, they are still with us. Thank you very much. I know this is a holy hour. Yes po, Rosalia Marco Wenser, oh, another Ilocano. Jeanette, yes sir, yes po. Thank you very much. They are participative. I love. Okay. So, let's move on to our nagre-raise ng hand si Ma'am Candelaria Santos, Sir AJ. Oh my God. Di ko nag-aamin, sir? Nag-amen, sir. Okay. Okay, let's proceed now to the steps in writing your abstract. Alive and kicking, sabi ni Sir Antonio. Kudos daw. Ako naman, Benga. Masakit ulo ko. Nagising po ako sa husay ng speaker. Wow. Baka boast ka. Ano? Boast, brother speaker. Okay, steps in writing an abstract. So this is crucial because you have mentioned earlier that hindi ko kasi sinunod yung steps kaya na-reject yung gawa ko. O sabi ng isang, kahit even, take note, even dun sa ginagawang experiment or even in any activity or performance task dun sa mga bata natin, once they are not following or did they not follow the steps, possible, hindi tama yung kalalabasan ng output nila. So remember, since a step, first comes first. Diba? Ano dapat ang una? Ano? Wala, masaya lang ako. Kudos, sir. Kunana. Still listening, sir. Thank you po. Lots of learning from you, sir. Thank you, ma'am. Hindi ko din to alam, ma'am, na mahari. Ni-search ko lang din. Inaral ko lang din po ito. Disclaimer po ha. Big thumbs up. Thank you, Corazon Miguel. Okay, first step is to begin writing the abstract after you have finished writing your paper. May nakasagot na kanina, I asked you, when will you write your abstract? Going back to my explanation on what abstract is, diba? It's a summary. When do you summarize? Kailan ka magsa-summarize? Kailan ka magsa-sum up? Diba? Sir? After the research, kay Ma'am Maribel Roque, very good. After the research, do the abstract. Okay? We are still monitoring our chat box kung meron pang mga nakasagot diyan. My question a while ago is, when will be the time to write your abstract? Okay, so maybe abstract is the last thing to write. After analysis of data. Clarissa San Andres. Okay, so begin now. After you have finished writing your paper, your first step is to write now your abstract. However, you can do this one at the same time, but this is not the main step, but suggestions of other authorities that you can also create now. Start doing your abstract, taking down notes, the important things or the key points. When I say key points, the parts, correct? So you can jot down now every segment. You can write now the information on this, Sir Jojo. Second, pick out the major objectives, hypotheses, and conclusions. So going back to your introduction and conclusion, dun mo igagather yung major objectives at saka hypothesis mo. So going back to your complete paper, stick to your introduction and conclusion, and
pick out the major objectives and hypotheses and conclusions. Next, for number 3, select key sentences and phrases from your method section. Going back to your methods, you see now the key sentences and phrases that you need in your abstract. Number 4, identify the major results from your results section. Of course, going back to your results, you can get the major results from it. And number 5, you can now arrange the sentences and phrases selected in steps 2, 3, and 4 into a single paragraph in following the sequence. We have now the format, the IMROD-C. Are you familiar with the IMROD-C? Ma'am Maribel, very good. So we have now the following sequence as the introduction, methods, results, and conclusions. Talking about this IMROD-C, there is a format given to us by our division na kung ano yung susundin natin. Always follow kung ano yung mandate or binigay ng ating division na format para if ever you wish to submit it to Sir Jojo, at least naka-format siya in our division. So the IMROD, the introduction, methods, results, and conclusions, and discussion. The letter D is discussion. Then, for number 6, still making sure that your paragraph does not contain new information that is not present in the paper. You are not allowed to put new information that is not present because there are some evaluators. They need only the abstract. Again, you are handling a piece of paper and that is abstract. However, once your evaluator needs the complete paper, then he or she may find out that, malito. Bakit may new information dito na hindi naman nakasaad dun sa body? So avoid that one. Make sure also that do not include the undefined abbreviations or group names. Again, this might create confusion. Makukonfuse yung mga readers natin. A discussion of previous literature or reference citation must not be included also. Unnecessary details about the methods used. So stick to your method. Kung ano yung ginamit mo dun sa body, mag-reflect dun sa gagawin mong abstract. Okay, for number 7, again, you need to remove all extra information, going back to your step 6, and then link your sentences to ensure that the following flows well, preferably in the following order. Since it's order, come first. So following this order, you need to have your purpose or your objective, basic study design, last chapter, because it is here where findings and whole thesis that matter. So you're right. Number 3, methodology and techniques use. So of course, I will not focus on these topics because we have phase 2 and phase 3 wherein we are also required. It's there in the memo that we can and we are required to attend for the phase 2 and phase 3 of this series. Then number 4, major findings. You are only putting the major findings. And number 5, summary of your interpretation, following the conclusions, then the implications of your paper. So look at this order. This must be incorporated in your abstract. Next, we have number 8. Confirm that there is consistency between the information presented in the abstract and in the paper. So this is just a reminder that you need to be consistent. If it is A today, A until the end, its consistency matters. So for number 9, you may ask also your colleagues to review your abstract and check if the purpose, the aim, the methods, and conclusions of the study are clearly stated. Again, you may ask help. Hindi ka bawasan ulit kapag nag-ask ka ng help. Magtanong. Magtanong tayo. So, if ever your colleague, since you ask help from your colleague, take note of this. Kung parehas kayo ng idea, kung tama kayo, parehas kayo, nagkataon parehas, what you need to do, you need to accept. Kung parehas, you need to accept.
However, there are instances na mag-clash, nagkaiba yung idea. So, what will you need to do? You need to respect. So, the terms today, you need to accept and respect. Para naman hindi na mapahiya yung ano. Nag-ask ka ng help and then nung binigyan ka ng tulong, di mo pala nang tatanggapin. Beso, nagtanong ka pa. Di ba? Rineject mo agad-agad. Peer evaluation. This is now what collaborative or collaboration works. So, naka-collaborate ka, two heads are better than one. So, the more, the merrier. Pero baka naman nagdagdag ka, mas lalong sumira yung abstract mo, nga. Again, it's up to you to filter kung ano yung relevant and irrelevant information. Number 10, check to see if the final abstract meets the guidelines of the target journal, and that is the word limit, type of abstract, recommended subheadings, and etc. Again, remember, fellow teachers, fellow educators, that there are research. You are doing your research, not only thinking of your publication, because my topic is, it's a publishable. Remember, research can be published or unpublished, correct? So, your objective in doing your abstract, if ever in time, may pagkakataon, magkakaroon ka ng chance na pwede mo siyang i-publish into a journal. Meron kang target na journal that I want my name to be part of this journal. It's not bragging yourself to be part of that, but it's just a self-fulfillment na pwede mong maipagmalaki sa sarili mo man lang na I am part of this journal. This has been my vision. Meron kang vision na malagay doon regardless of mababasa or hindi mababasa ng tao. But it's just a fulfillment to you. Diba? So, of course, after following these steps, I know possible you can create your abstract. Now, my question is, when will you create or make your abstract? Others answered a while ago at the end of your the conduct of your research. Nabuo mo na siya. So, at the end of your research, gagawa ka na ngayon ng abstract kung gusto mo siyang ma-publish in a journal. Tatandaan, you may publish or not, it's okay. If only for this, it's okay. Remember, your research must be shared and babasahin o mababasa ng kahit sinong reader. Okay? So, now, I give you the qualities of a good abstract. This is just an additional information that eto yung mga, ano ba yung kalidad ng isang maganda or publishable abstract. First, we have the word abstract at the middle. It must be self-contained. Why? It's self-contained. It means that you are not putting or you are not giving an outside information which is not included in your research. It's a self-contained. Dapat nakapaloob yung ideya dun sa ginawa mong research. It must be short and understandable. It's short. It's a summary, actually. It's a short version, which means that it must be concise. It's a summary, and it must incorporate all the standards. And this is very important, understandable. Naiintindihan. Because if ever that abstract or that research have been published into a journal, kung sino man ang makakabasa niyan, maiintindihan niya. Which means that even the people outside that field, maiintindihan. Because you are not giving highfalutin words or whatsoever. Sinunod mo yung mga hindi dapat. So it's understandable. Next, methodology. It's very important. Paano mo siya ginawa? Paano mo kinandak yung abstract or yung research mo? Naka-reflect siya. It is another quality of a good abstract. Next, first impression of a document. Take note, you are selling, quote unquote, you are selling your research na mababasa and others may benefit from it. Mababenefit kasi you have
relevant findings, and then it has a first impression, and it's ironically, sabi niyo kanina, you can make your abstract at the end. It's very ironic that after doing your research, you create your summary, and they create your abstract. However, in the presentation, your abstract is the first part of your paper. Nakalagay siya dun sa unahan. Tama? It's ironic. Huli mo siyang ginawa, pero siya yung pambungad na page dun sa ating paper. See? Can you see the irony? Yes, 5 slides na lang. Sino yan si Aro? 20 pa, diba? Ah? 20 pa, di ba? 20 pa. I have 20 more. Nag-add po ako. Since you are participative, nagdagdag po ako in an instant. No joke. Sufficient information. You are giving sufficient information, yung enough, because putting this together, you are giving an exact information. Yung tama at angkop na information. So these are the qualities of a good abstract. Okay pa po? Yung RRL? Okay. Related literature. Now, for my few last slides, we need to remember that the abstract is a separate document that it stands alone in the document, identifying key points about each segment of the paper to follow. Again, ginawa mo siya muna, then at the end of your conduct, you create your abstract, but you need to put it at the first part of your paper. To end my talk, I just want to share with you a statement coming from Neil Armstrong that research is creating a new knowledge. Do you agree on that? Okay na okay po, ay bongga. Sabi ni Madam Maribel Roque. Research is creating a new knowledge that is from Neil Armstrong. It is an intrinsic quality of human to research, to know, to create, and if that knowledge put into what we mean that into writing and write one, then you can create a difference. So keep on researching, keep on knowing and acquiring knowledge and share it to others, because knowledge must not be kept, it must be shared. What we are doing now is we are creating a new knowledge. For sure, meron na, alam niyo na rin ito, and thank you for giving us a good eye and a good ear, that although some of you alam na to, however, you still listen because somehow, kahit man lang isang bagay, meron kang naintindihan, and that is creating a new knowledge. So thank you very much, and I hope after my talk, one of you will be included in such journals, such as during last October 19 to 20 to 2019 with the supervision of our research head, Sir Jojo Felipe. We have experience presenting in an international arena our abstract and our research, and our name were included in this abstract journal. Thank you so much, Sir Rizaldi. You're informative and useful topic. Kudos. Kanan. Sana po may copy kami ng lahat ng slides. Yes po, ibibigay kay Sir AJ. Thank you, sir. Congratulations. Arlene, Janice, thank you, sir, and congratulations. So, somehow, it's not for bragging or boasting purposes that one of you will be part also of a journal like this. So maraming salamat, and thank you very much for your listening.